Hello po guys, nandito po kami sa bahay ni Ate Ising. So, pinapa-estimate ko na po kung ilang bubong ang magagamit kasi may silent sponsor na nagpapatanong kung ilang simba ang kayang gamitin. Ito po ay ang kanyang bintana ay wala po akong takip, kumbaga ano. So, tapos ilang bintana ang meron po dito. Parang meron dito din. Yan. Yung style. Yan. Ayun din. Oh, kanyang dito tayo sa malayuan. Ayun sa taas. Ayun sa taas, walang takip ang bintana. Bali, tatlo pala. Tatlong bintana pala yan. So, aanohin po natin kung ilang SIM. Ito po kasi ang kabahayan niya. Yan. Ito po ang kabahayan niya. Ang sa taas po niyan, ang sahig po niyan ay plywood lang. Hindi po ito slab na ano po, kahoy. So, ito po yung kanyang bahay. Konkreto man po sa labas, pero sa loob, napakasobra pong ano. Ayan. Ito po yung pinaka main door niya. Iisa lang po dito ang pinto niya iisa lang. So, estimated mo. Kuya ate, baka masabay kami ate sa vlog mo, ha? Don't miss Yan, mga ilan. Siyam na SIM da 10. Anong size yan? D12. O, D12 daw na yero at saka yung kahoy. 2x4 na kahoy. Sampung kahoy. Maingay po yung aso. Kasi may aso po silang kapitbahay. Yan po yung aso. So, itong bahay na to ay naiwanan ng kanyang mister kasi yumaon na ba. So, kawawa pong kalagayan nila dito kasi hindi na po natapos itong bahay. Kalulus-lulus po ang kanilang kalagayan sa loob dahil nga itong bahay nila ay hindi pa po talaga konkreto sa loob. At pati yung kusina nila, butas-butas na rin po yung bubong. At dito ang problema, dahil wala nga pong takip yung kanilang walang maayos na bintana, ayun may pusa pa, ay nababasa po sila sa loob. So ngayon, meron pong trabahante, meron pong marunong po magtrabaho ng bahay, pinapatanong ng isang silent sponsor kung ilan ba ang SIM dito pa lang sa taas. Kasi sabi ng sponsor, unahin daw muna yung matutulugan. I-separate muna yung kusina. So, dito po muna mag-estimate tayo. So, bali, 10 yero. 10 2x4. 2 2x3. Oh, yan. So, hindi pa nga kasama yung sa loob. Sige po. Ay, ano po natin na tatawagan. Seng! Ate Iseng! Magandang araw! Pwede po bang makituloy? So, nandito na po kami sa loob ng bahay. At itong bubunga, talaga tingnan nyo po talaga. Kasi sobra yung ulan, buong maghapon kahapon. And basang-basa nga po talaga. Tingnan nyo po yung gamit nila. Talagang basa. So, dito po talaga kailangan na po talaga itong mapalitan dahil kawawa po yung kalagayan nila. So, dito mga ilang kahoy. 15 pidaso. 15 pidasong 2x4.
Tapos digdi man sabi sa ano, kusina baga. Linga daw. Yan. Ipapa-estimate na po natin lahat-lahat para kung ano yung pwede. Yan. Ano na seng day ka nagbababa dyan? Ate Iseng. Yan. Mga pira, mga ilan. Kasi po talaga basang-basa po sila ngayon na naman. Kasi almost ilang araw na pong umuulan dito po sa amin. Oo, lahat po yan papalitan. So ngayon, nandito po yung nagpapa-estimate. Kung pinapa-estimate ko lang po muna kung ilang yero ang papalitan sa kusina para lahat-lahat isahan na lang na tanungan pati kahoy. So nandito po yung ating video na mapaanuhan po natin kung ano po ba ang pangangailangan o kailangan bilhin. Ano? Ayan. Yeah, naglagwa na naman ako po yun. Pinapa-estimate ko nga. Yan, guys, yung pong marunong po gumawa ng panday o yung panday mismo yung gumagawa ng bahay. Pinapa-estimate ko na po yung kung ilan bang kahoy, ilan bang yero ang magagamit dito sa kabuuan ng bahay. Kasi dito po sa taas, yung yero sa taas, kasi ito lang naman po yung tapat na anuhan ko na parang studio type lang po ang dating nito na bahay na to. Maliit lang. And kaya may taas po siya. Ang sa taas po na yero, sabi po ng panday ay magiging 10 yero daw po yun na di 12. So yung kahoy, ayan po nililista na po ni Kuya. At dito naman po sa kusina, iba rin po yan. So ang ibig sabihin ng silent sponsor, uunahin po muna itong pin-areang to kung saan ayun po yung taas na mapapansin niyo po talaga na parang talagang hirap pong tingnan nila. Kagaya po ngayon, basang-basa talaga Tama-tama umuulan at talagang nakikita talagang basa na halos nalulunan. Kaya dito po sa kusina, separate po muna, baka mahuhuli itong kusina sapagkat ang gusto po ng sponsor ay yung may maayos po silang matutulugan muna, Kaya maraming salamat po doon sa silent sponsor na napakataba ng puso niya. Kahit po hindi niya po kano-ano, hindi niya po kamag-anak, sa pamamagitan po ng ating pagbibideo ay meron po siyang way kung paano po makatulong. Yan. Thank you so much po sa silent sponsor. Dito po ay hindi pa po ako sure kung ilan kasi inuuna pa po muna ni Kuya na ma-estimate po ito. Kasi yung ibig sabihin, yung estimated dito sa loob, yung kung ilang kahoy ang papalitan dahil bulok na po talaga. Hindi na po talaga pwedeng matungtungan, lalo na ako. Medyo malaki ako. Malaking tao ako, kumbaga. Mahirap. Pati po yung plywood, kung ilan po ang mabibiling plywood, kung 3 ba, 4 bang plywood, yan. Yung yero po, ay nakapagtanong na po ako dun sa labasan kung magkano. Yan. Kaya yan. Ay, madaling maluto. Ang yero po dito sa kusina, gagamit po tayo ng digis. At ang yero po dito sa taas, ay gagamit po tayo ng di-12. Yan. Kaya, yan po. Sorry ha. Hindi ko na po masyadong i-spread yung ating video kasi ito pong bahay ay napaka-masyado pong magulo dahil nga lahat po ng gamit basa na, wala na po kasi yung asawa niya, kaya so ibig sabihin para bang wala na pong lalaki dito sa loob ng bahay na magkukumpini ng bahay nila. So eto po yung itsura. Yan, basang-basa po yung sahig. Yan. Na parang naging nangyari, parang naging basura na po lahat ng gamit nila dito. Kaya please po kung sino man po ang
ang kahit po konting tulong ba, kahit konti, kahit piso-piso man lang dyan, makaipon po tayo para po dito sa ating project na gusto ko po mangyari. Kahit lang po sa aking maliit na channel ay makagawa po tayo ng kabutihan niyan. Thank you so much po sa mga nag-subscriber sa aking channel, and God bless po sa inyong lahat. So mamaya po, ibibigay ko na lang po dun sa silent sponsor ang lahat ng detalye kung ilan po ba talaga ang mabibiling kahoy at yero, pako, kasi sabi niya pako pa daw. And then sa next na episode ko, iaano ko po sa inyo, i-update ko po kayo sa supposed to be meron na rin po nag-sponsor ng kanilang higaan. Yes po, meron po nag-sponsor ng banig, meron pong unan. Pero hindi pa po natin pwedeng i-video muna, o hindi ko pa po muna pwedeng ibigay sapagkat ang kanilang bahay ay hindi pa po talaga totally malinis. Sayang din yun. Mababasa pa rin po yung higaan nila. So temporary muna kung ano ang meron po muna sa kanila, tiyaga-tiyaga po muna sila. And then after nang matapos po itong bahay, dito po sa kanilang tinutulugan, saka ko po ibibigay yung kanilang higaan na maganda and mga ibang bagong gamit. Silent lang po muna, hindi po muna natin ibibigay. Next na lang po yun, next episode o next update. Thank you po dito sa ating mga nanonood. Sana wag po kayong magsawang tumulong sa mga taong, mga kababayan po natin na wala rin pong kakayanan. Kagaya po nito, wala na nga po siyang asawa. Isang anak na lang ang tumutulong sa kanya. Kasi yung iba, mga minor de edad pa, mga estudyante pa. Yung isang anak niya ay nagtatrabaho po sa 7-Eleven. Yan. At siya ay, dati po daw siyang security guard. Yun din nga po ang hinihiling niya na mairingi niya yung kanyang yung kanyang lisensya sa pagiging security. Kaya hindi po siya nakakapag-apply ulit ng trabaho bilang isang gwardiya sapagkat yung kanyang lisensya nga ay expired na. So baka po meron po dyan na may maganda ang puso kahit po sa para at least makapagtrabaho na rin siya at maka-support na rin po siya sa mga anak niya, mga estudyante. Kasi yung mga estudyante niya po ay ang nag-ieskwela na lang, isang elementary, isang high school. Pero po, ang anak niya po lahat-lahat ay 6. Isa lang ang nagtatrabaho. So, bali yung 5, wala pa pong trabaho. At sa 5 pong yan, 2 lang ang nag-ieskwela. So, ibig sabihin, ang hindi po nag-aaral ay bali 3. Yan, bali 3. Yan. Kaya po sana po pati si Santo Niño ayun pati po yan si Santo Niño natakpan na rin, nababasa na rin. Sana po ay dito po sa aking maliit na channel ay meron po sanang makapag kahit po piso-piso mapagtulungan po natin to, Ako ang kaya ko lang po kasi maibigay yung kayang-kaya ko lang na lang po sa aking bulsa na madudukot kasi syempre wala rin. Sa ngayon po, nag-stop po ako sa aking trabaho. So, panibago na naman pong dito ng buhay ko. So, ngayon, dito po tayo po sa ating channel na baka sakali dito, maipadaan po natin kahit kaunting tulong. Ang kanya pong hagdanan ay kahoy, paakyat, and hindi na po ako pwedeng umakyat talaga sa taas. Sa labas nyo na lang na makikita dito sa video na yung kanyang bintana, wala pa pong sarado. Ang lang po ay yero, lalo na kung maulan, yung hangin pumapasok, butas-butas pa yung yero sa taas. Kaya kung bakit pag umuulan sa labas, umuulan din po dito sa loob ng bahay. So good luck po sa inyo lahat. Thank you so much. Hanggang dito na lamang ang aking video. I-update ko po ulit kayo sa next ng aking episode. Yan. Ang bahay po ni Ate Ising. Yan. Bye-bye po sa inyo lahat.